Namangha ang milyonaryo nang makita niya na ang asawa niyang matagal na niyang kinamumuhian ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang restaurant. Galit siyang lumapit para kausapin ito pero pinigilan siya ng kaibigan niya. Pero nang makita niya kung gaano kasipag at katapat ang trabaho ng asawa niya, may kung anong nagbago sa puso niya. Napagtanto niya na baka hindi niya talaga ito kailanman naintindihan. Akala niya noon na nagpakasal lang ang babae sa kanya dahil sa pera. Pero ngayong nakita niya na namumuhay ito ng marangal at hindi umaasa sa kanya, doon niya naramdaman kung gaano siya nagkamali. Sa oras na iyon, pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng maruruming damit. Ayaw sana siyang papasukin ng may-ari ng restaurant. Pero agad na lumapit ang babae at pinaupo ito sa mesa. Sinabi pa niyang kamag-anak ko po siya. Ako na po ang bahala sa pagkain niya. Tahimik na pumayag ang may-ari at sinabing, sige, pero pagkatapos kumain, kailangan niyang umalis. Sabi ng matanda, matagal na panahon na mula nang huli akong nakakain ng busog. Ngumiti ang babae at sinabing, lahat ng tao dumadaan sa hirap. Nalungkot at namangha ang milyonaryo. Hindi siya makapaniwala na napakabuti at napaka-inosente ng puso ng asawa niya. Biglang may isang babaeng customer ang nagreklamo. Bakit may ganyang kaduming tao dito? Nawalan ako ng gana kumain. Sumigaw ang asawa ng babae. Bakit mo pinapasok ang ganitong klase ng dumi dito? Nagsorry ang may-ari. Pero ang babae, asawa ng milyonaryo, ay nagsabi, huwag kayong maging ganoon kabastos. Tao rin siya. Tinawanan siya ng customer. Waitress ka lang. Wala kang karapatang magsalita. Nang magsasalita pa lang ang babae, itinulak ng customer ang plato at natapon ang mainit na sabaw sa kanya. Pagkatapos ay siya pa ang sinisi. Magbayad ka ng $3,000. Sigaw nito. Sabi ng asawa ng customer, kung wala kang pera, lumuhod ka at humingi ng tawad. Biglang lumapit ang matandang lalaki at siya ang humingi ng tawad para sa babae. Napaluha ang babae sa awa at doon na lumapit ang milyonaryo. Kinuha niya ang tseke sa bulsa at sinabi sa may-ari, palayasin mo ang dalawang iyan sa restaurant.